Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong summer ng 2014, sa katimugang bahagi ng New Jersey, ang kalsada ay tahimik. Halos lahat ng ilaw sa mga bahay ay nakapatay na magpapahiwatig na ang kapaligiran ay talagang tahimik at mapayapa. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang oras, ang kadiliman ay mapapalitan ng pagkinang ng napakaraming ilaw mula sa sasakyan ng mga otoridad. Ang ilang bahagi ng kalsada ay isinara at napaligiran rin ng police tape. Pagising ng mga tao ay maririnig nila ang isang balita na napaka-imposibleng paniwalaan. Sa gitna ng kaguluhan ay isang pangalan ng babae ang nangibabaw. Ito ay si Jennifer Bonco. Base sa report, si Jennifer ay born and raised sa Pilipinas. Ito ay mula sa isang simpleng pamilya na naninirahan sa probinsya. Nang ito ay makagraduate ng high school ay ang panahon rin kung kailan nauso ang pagkuha ng kursong nursing. Dahil karamihan ng mga Filipino ay gustong makaalis ng bansa upang mabago ang kanilang buhay. Pagkakuha nito ng kanyang college diploma, si Jennifer ay mabilis na nag-aral para maging isang lisensyadong nurse. Ang kanyang pamilya ay masaya dahil sa unang pagtatangka pa lamang ay agad na siyang nakapasa. Sa loob ng ilang taon ay walang ginawa si Jennifer kundi mag-focus para makakuha ng experience sa ospital dahil yun ang isa sa ilang hakbang para matanggap siya sa ibang bansa. Nang confident at nakapagtrabaho na siya na mahigit 2 taon sa ospital sa bansa, si Jennifer ay ipinasa ang kanyang resume sa isang agency na tumulong sa kanya na makarating sa Amerika. At wala pang 1 taon, ito ay emosyonal na nagpaalam sa kanyang pamilya. Ang mga unang araw nito sa Estados Unidos ay napuno ng pinagsamang excitement at takot. Pero ang pagkakaroon ng maraming mga Pinoy sa ospital ang rason kung bakit nabawasan kahit papano ang kanyang kalungkutan. Ang isa sa mga kaibigan nito na si Emilia Santos na isa ring Pinoy nurse ay inilarawan na madali niyang nakasundo si Jennifer dahil ito ay mabait at palakaibigan. Sila kasama ang ibang mga kababayan na nakilala nila ay madalas na dumalo sa events na isinasagawa ng Filipino community sa New Jersey. Sa ganda, kabaitan at friendliness nitong pag-uugali, ang pamilya ni Jennifer sa Pilipinas ay hindi na nagtaka nang magkaroon ito ng maraming manliligaw sa Amerika. Pero sa dami ng umaaligi ditong lalaki, kahit may mga Amerikanong nakakagusto dito, ay mas nagustuhan nito ang kapwa niya Filipino na hindi na nakakagulat. Dahil karamihan sa mga kababayan natin sa ibang bansa ay mas gusto ang pamilyaridad na nararamdaman nila kung ang kasama nila sa buhay ay isang Filipino. Ang dalawa ay nagkasundo na magsama sa iisang bubong hanggang kalaunan ay magdesisyon na silang magpakasal. Ang bagong kasal ay matyagang nagtulong para makaipon upang magkaroon ng sarili nilang bahay. Ang mga ito ay halos hindi na magkita kaka-overtime at itinulak talaga nila ang kanilang mga sarili makamit lamang ang tinatawag na American Dream. Pero ang pangarap nila magkaroon ng bahay na napapalibutan ng white picket fence ay hindi na nangyari dahil nagdalang tao si Jennifer. Kahit malungkot na madedelay ang pagkakaroon nila ng sariling tahanan, ang mag-asawa ay masaya naman na magkakaroon na sila ng anak. Nang may silang ang sanggol ay pinangalanan nila itong Jessica. Pero lagi kong sinasabi kung mahirap na ang maging nanay ay mas mahirap ang maging nanay sa Amerika, lalo na kung ikaw ay malayo sa iyong pamilya. Bagamat ito ay merong maternity leave ay nahirapan ng dalawa. Ang kawalan ng maayos na tulog at pinansyal na problema ang naging rason kung bakit madalas ang pag-aaway ng mga ito hanggang sa magdesisyon na silang mag-file ng divorce. Ang hiwalayan ay naging mapayapa. Hanggat ang kanyang ex-husband ay nagbabayad ng child support buwan-buwan, ay willing alagaan ni Jennifer ang kanilang anak ng full-time. Sa loob na mahigit 1 dekada ay walang ginawa ang divorcee kundi mag-focus kung papaano niya maaayos ang kanyang buhay.
at sinigurado nito na hindi mararamdaman ng kanyang anak na wala itong ama. Sa matagal na panahon na ito ay single ay marami ang nangyari. Si Jennifer ay naging United States citizen. Nagkaroon siya ng sariling bahay at sanay na itong i-manage ang kanyang oras bilang isang single mother. Pero kahit sinabi nito na wala na siyang oras sa pakikipagrelasyon dahil sa trauma na naranasan niya, hindi napigilan ni Jennifer ang kanyang sarili na ma-inlove ulit. At sa pangalawang pagkakataon ay nagtiwala at nagmahal muli ito ng kapwa Filipino. Ang pamilya nito sa Pilipinas ay masaya para sa kanya dahil tila sigurado na si Jennifer sa lalaking yun. Ang mga ito ay nagsama sa iisang bubong at masaya nilang sinalubong ang pagdating ng babaeng sanggol na pinangalanan nilang Julina na isinunod nila sa pangalan ng dating child star. Pero wala pang 2 taon ng bata. Napansin ng pamilya ni Jennifer na naging madalas ang pag-aaway ng mga ito. Kaya hindi na sila nagulat ng isang araw ay ibinahagi nito na hinuwalayan na niya ang Filipino niyang kinakasama. At katulad ng dati ay naiwan kay Jennifer ang pangangalaga sa bata. Silang mag-iina ay nanirahan sa Winslow Township, New Jersey. Ang lugar na yan ay perpekto kung ikaw ay merong maliit na pamilya. Bukod sa katahimikan ay maayos ang mga eskwelahan doon. Kahit laging sawi sa pag-ibig, ang mga tao naman ay nasaksihan kung papaano nito mahalin at alagaan ang kanyang mga anak. Nang nagdadalaga na si Jessica at pumapasok na si Julina, si Jennifer ay nagkaroon ng maraming oras para sa kanyang sarili. Mula sa ospital ay lumipat ito ng trabaho sa nursing home. At simula nang ito ay magtrabaho doon, napansin ng ilan na mas lalo itong naging blooming. Para sa kanila, si Jennifer ang definition ng strong independent woman. Pero noong 2014, ang mga kaanak, kaibigan at mga katrabaho nito ay magugulat nang matagpuan ng mga otoridad ang bangkay nito sa tabi ng kalsada. Ang mga pulis ay mabilis na nagbukas ng homicide case dahil klaro na ito ay biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ang pamilya nito sa Pilipinas ay hindi naman magkaintindihan kung ano ang gagawin dahil bukod sa pag-aalala nila kung papaano nila maiuwi ang labi, ay kailangan din nilang harapin ang mahirap na katanungan kung ano ang gagawin nila sa naiwan nitong mga anak. Kaya para mapagaan ang mabigat na nararamdaman ng mga ito, ang presidente ng Philippine Nurses Association noon na si Belinda Reyes ay nanawagan sa mga Filipino na magbigay ng donasyon dahil kahit patay na si Jennifer ay hindi titigil ang pagkolekta ng bangko ng mortgage. Kung ang mga ito ay hindi makabayad, may posibilidad na maging homeless ang mga bata. Habang umuusad ang kaso, ang panganay nitong anak na si Jessica ay pansamantalang tumuloy sa bahay ng kaibigan nito, habang ang bunso niyang kapatid ay pansamantalang kinuha ng kanyang biological father. Bumuhos rin ang mensahe ng pakikiramay ng ibang mga tao sa mga iwan ng biktima, lalo na sa 2 nitong mga anak. Nang matapos ang autopsy sa bangkay sa pagbabayanihan ng mga kababayan natin sa New Jersey at ibang state, ang labi ni Jennifer ay matagumpay na naiuwi sa Pilipinas. Pero kahit tila nabunutan sila ng tinik na makakasama na nila ito sa huling pagkakataon, nang mabuksan naman nila ang kabaong ay nakaramdam sila ng matinding galit at halos lahat ng mga kaanak nito ay isinumpa ang pumatay kay Jennifer. Dahil ang dating magandang mukha ng Filipina ay wasak na wasak sa dami ng saksak. Kaya pagkalipas ng ilang araw na burol, ang pamilya nito ay piniling ipakremate ang bangkay. Kahit malayo, ang mga ito ay ginawa ang lahat para maging updated sa mga nangyayari sa kaso at masaya sila ng mabalitaan na nadakip na ng mga otoridad ang hinihinalang sospek. Sa naglabasang mga reports ay nakalagay na ang salarin ay nadakip sa casino sa Atlantic City na may layong mahigit 1 oras at kalahati kung saan nakita ang bangkay ng biktima. Ito ay kinilalang si Kevin Ambrose. Para sa mga kapitbahay ng Amerikano ay isang ordinaryong tao lamang si Kevin. Ito ay nilarawan na masipag. Mula sa mga trabaho nitong manual labor tulad ng construction, ay nagtiyaga ito para maging isang CNA o Certified Nursing Assistant. Nang isailalim ito sa background check, bukod sa ilan itong mga traffic violations tulad ng speeding, ay malinis ang record nito. Ang pagkakaaresto kay Kevin ay ikinagulat naman ng mga katrabaho nito sapagkat lumalabas pala na hindi lamang magkakilala ang biktima at ang sospek. Ngunit ang mga ito ay meron din palang relasyon.
Nang lumabas ang impormasyon na yan, ang ilan ay hindi makapaniwala sa nangyari. Bukod sa pagsasampa dito ng patong-patong ng mga kaso, ang prosecutor ay ginawa rin ng lahat upang hindi ito makalabas pansamantala habang umuusad ang trial. Sa ulat na ito ay makikita mo na kahit pumayag ang judge na makapagpiyansa, sa laki naman ng halagang hinihingi ay hindi rin ito nakapagbayad. Kaya ito ay nanandili sa loob ng presinto hanggang mangyari ang trial. Pagkalipas ng 5 buwan noong December 2014, kahit malungkot, ang magkapatid ay itinayo ang Christmas tree sa loob ng kanilang bahay. Ngunit sila ay nasurpresa lalo na ang 5 taong gulang na si Jelena nang isang katok ang kanilang narinig. Nang buksan ito ang pintuan ay nakita ng bata si Santa Claus. Sa labas ay nakita din nila ang napakaraming mga tao na kinibibilangan ng fire department at mga otoridad. Ang mga ito ay ipinarada ang magkapatid sa kanilang bayan. Ang event na yan ay inorganize para ipakita sa dalawa na hindi sila nag-iisa. Sina Jessica ay nakatanggap ng iba't ibang mga regalo mula sa maraming tao. Kaya panandalian ng mga itong nakalimutan ang brutal na nangyari sa kanilang mahal na ina. Pero ang pamilyang Bongko ay hindi kaagad nakamit ang hustisya dahil naghintay pa sila ng halos 4 na taon bago magsimula ang paglilitis. Noong February 6, 2018, dala ang bulto-bulto mga ebidensya laban kay Kevin. Ang prosekusyon ay positibo na ito ay mahahatulan ng guilty. Sa korte ay nabunyag na ang dalawa ay nagkakilala pala sa nursing home facility. Nang malaman ng mga kaibigan ni Jennifer na kinonsidera nito ang makapagrelasyon sa isang Amerikano, ay excited sila dahil baka ito na ang maaaring makasama nito habang buhay. Ika nga nila ay 3rd times a charm. Pagkalipas na mahigit 1 taon, ang dalawa ay nagdesisyon na magsama sa bahay na pagmamayari ni Jennifer kung saan ay nakatira din ang 2 nitong mga anak. Pero ang inaasahan na mapayapa at maayos na pag-blend in ni Kevin sa maliit na pamilya ni Jennifer ay hindi nangyari. Kahit ang goal o kagustuhan ng Filipina ay mapalapit ang kanyang mga anak sa kanyang nobyo ay hindi yun nangyari. Dahil ang pangalan nitong anak ni Jessica ay teenager, independent at meron ng sariling pag-iisip. Kaya kahit anong pilit nito ay mas lalo namang lumalayo ang loob nito kay Kevin. Sa trial ay nabunyag din na may dahilan naman pala kung bakit ayaw na ayaw ni Jessica sa bagong kinakasama ng kanyang ina. Isiniwalat ng prosecutor na kung sa panlabas ay sweet sina Kevin at Jennifer, ay ibang-iba naman ang nangyayari kung ang dalawa na lamang ang magkasama. Si Jessica ay inamin na madalas mag-away ang mga ito at kung ito ay galit na galit ay idinadamay na rin siya nito sa pamamagitan ng madalas na pagsigaw sa kanila. Nang minsang hindi niya sundin ang pinag-uutos nito ay sobrang kumulo ang dugo ni Kevin. Nang isara niya ang pinto sa kanyang kwarto ay pinilit itong pumasok at nang hindi niya ito pagbuksan, gamit ang palakol ay sinira ni Kevin ang doorknob para makapasok lamang. May insidente din kung saan ginamit ni Kevin ang gunting para pagbantaan ang kanyang buhay. Ang mga taong nakapaligid sa 41 taong gulang na Filipina ay nagpatotoo na hindi mo kailangang maging ka-close si Kevin para malaman na ito ay merong attitude. Ang taong ito na isa sa mga nakiramay sa pamilyang Bongko ay sinabi na nasaksihan niya ang magaspang na pag-uugali nito nang ipinaampun niya ang kanyang aso kina Jennifer. Hindi ito nahihiyang magsalita ng masama sa harapan niya at sinisigaw-sigawan nito sina Jessica. Kaya para masigurado na ang hayop ay hindi mapapahamak ay nakipag-usap siya kay Jessica. Pinaalalahanan niya ito na kahit anong mangyari ay huwag hayaan ang aso na lumapit kay Kevin. Nangako naman ang dalaga na hindi yun mangyayari. Pero inamin ni Jessica sa kanya na normal lamang pala ang paninigaw ni Kevin. At kahit ang nanay nitong si Jennifer ay nakakaranas rin ng ganoong pagtrato mula sa Amerikano. Pero kahit ilang beses pang magsumbong o makatanggap ng babala si Jennifer mula sa sarili niyang mga anak at ibang tao, sa mata nito ay perpekto at walang problema sa kanyang nobyo. Nauntog lamang ito at napilitan na pumili sa pag-itan ni Kevin at Jessica nang magkaroon ang dalawa ng matinding away. Sa takot na baka mapatay nito o gawa ng masama ang kanyang anak, si Jennifer ay nag-file ng restraining order. Pero pagkalipas lamang ng ilang linggo, sa galing magpaikot ni Kevin ay napaniwala nito si Jennifer
na siya ay magbabago na. Kaya sa kahilingan mismo ng Filipina ay ipinawalang bisa ang restraining order. Si Kevin ay bumalik sa bahay at namuhay ang dalawa na para bang walang nangyari. Maraming mga kaibigan at katrabaho ng biktima ang nagsabi ng kahit maganda, matalino, edukada, independent woman at halos isang dekada na itong single ay hindi magawang makawala ni Jessica sa pang-aabuso at pangmamanipula ni Kevin sa punto na hindi nila maipaliwanag at maintindihan kung bakit hindi nito maiwan-iwan ang Amerikano. Ang kampo ng nasasakdal ay confident at sinabi na kaya nilang maipaliwanag yan. Ang salarin ay humarap mismo sa korte at sinabi ni Kevin na mahal nila ni Jennifer ang isa't isa at kaya hindi siya nito maiwan-iwan ay di umunay dahil dinadala niya sa kalangitan ang Filipina sa tuwing sila ay nagsisibing na hindi nito naranasan sa dati niyang karelasyong mga Filipino. Ngunit noong 2013 ay di umunay nahuli niya ito na nanlalalaki. Ang kinakalantaryo ni Jennifer ayon dito ay ang lalaking kilala sa palayaw na Elle na tulad niya ay isa ring CNA. Ang tatlo ay magkakatrabaho sa iisang nursing home facility. Ayon sa suspect ay nagsimula siyang maghinala na may kinababaliwan itong ibang lalaki nang makita niya ang pulang underwear ni Jennifer na basa at tila baga meron itong similya. Ipinaliwanag niya na napatay niya lamang ito dahil sa tindi ng kanyang emosyon. Pero ayon sa prosecutor ay imposible ang mga sinasabi nito. Iniharap nila mismo si Elle at itinanggi nito na merong namamagitan o lihim silang relasyon ng biktima. Ayon dito ay meron siyang nobya at sila ay nasa isang committed relationship. Gamit ang forensic evidence at salaysay ng mga tao ay nagawang mabuo ng mga otoridad kung ano ba talaga ang nangyari noong gabi na pinatay ang biktima. Ayon sa prosecutor noong gabi ng July 24, 2014, si Kevin kasama ang 5 taong gulang na anak ng biktima ay bumiyahe patungo sa pinagtatrabahuhan ni Jennifer para ito ay sunduin. Ang suspect ay hinanap si Elle sa receptionist. Nang malaman ni Kevin na hindi pala ito nagtatrabaho ng gabi na yon, ay nakiusap na lamang ito na tawagin si Jennifer. Ayon sa receptionist ay narinig niya ang pagtatalo ng dalawa. Maya-maya pa ang tatlo ay sumakay na ng kotse. Si Kevin ang nagmamaneho habang ang mag-ina naman ay nasa backseat. Kahit may kasamang bata at sila ay bumabiyahe, si Kevin ay wala pa ring tigil sa pag-usisa ng tungkol kay Elle at ang mga ito ay nagsimula na namang mag-away. Sa tindi ng pag-aaway ay itinigil ni Kevin ang sasakyan sa bahaging ito. Habang nakaupo sa driver's seat ay inundayan ito ng saksak si Jennifer. Si Jolina nakatabi ng kanyang ina habang ito ay sinasaksak ay napaiyak na lamang. At hindi lamang isa kundi 84 na saksak ang natamo ni Jennifer na tumama sa muka, ulo, leeg, likod at dibdib nito. Pagkatapos noon ay itinapon ng salarin ang bangkay ng biktima na parang isang basura sa madilim na bahagi ng kalsada at ito ay bumiyahe papauwi upang ihatid si Jolina. Ang 5 taong gulang ay umiyak na naglakad patungo sa kanilang pintuan. At gamit ang duguan niyang mga kamay ay malakas itong kumatok sa pintuan. Si Jessica ay nagulat pero awang-awa sa kapatid dahil napapalibutan ito ng maraming dugo mula ulo hanggang paa. Sinabi nito na pinatay ni Kevin ang kanyang ina kaya mabilis siyang tumawag sa 911. Kasabay ng kanyang pagtawag ay ang pag-contact rin ng isang motorista sa 911 para i-report na merong dugo ang babae na nasa tabi ng kalsada. Habang abala ang mga emergency services team sa pagresponde, sa halip na sumuko o pumunta sa presinto, ang suspect ay nagpunta pa pala sa Atlantic City kung saan ito ay nagsugal sa casino. Ayon sa security guard ay napansin niya na duguan ang mga kamay ni Kevin. Ngunit sinabi nito na di umano'y nasugatan lamang siya noong pinapalitan niya ng gulong ang kanyang sasakyan. Nang maaresto si Kevin bandang alas 10 ng gabi noong July 25 sa hotel nito, nakakita ang mga otoridad ng maraming dugo sa pintuan at ilang mga gamit ito. Marami ding dugo sa loob ng kotse. Nasamsam din nila ang purse ng biktima. Ayon sa mga investigador, ang mga dugo ay 100% na nagmatch sa DNA ni Jennifer. At dahil sa merong mga sugat si Kevin, ang mga pulis ay dinala ito sa ospital at habang nagpapagaling
ay nagpatotoo ang mga ito na kusang sinabi ni Kevin na kahit ilabas niya sa mahal na restaurant at bigyan ng maraming pera si Jennifer ay walang kakontentuhan ang Filipina. Nagdilim di umano ang kanyang paningin dahil sa tuwing sila ay mag-aaway ay lagi siya nitong tinatakot na susupalpalin ng restraining order. Bukod sa pagtestigo ng dalawang pulis, ang mismong kasama ni Kevin sa selda ay nagpatotoo rin na 2 beses itong ikinuwento ang ginawa nitong pagpatay sa biktima. Sa 2 okasyon na yun ay nabanggit ni Kevin na kaya niya nasaksak si Jennifer ay dahil gusto lamang nitong manahimik ang bungangerang Filipina. Nagpatotoo rin pala ito habang nakakulong kung saan ay inilagay nito ang initials ni Jennifer na JB. Pero merong patalim na nakasaksak sa mga letra. Nang tanungin kung namimiss niya ang pumanaw niyang ex, ay sinabi ni Kevin na kahit magaling sa kama si Jennifer, ito ay isang B. Nararapat lamang dito na mamatay at kung may pagkakataon siya ay di umunoy gagawin niya ulit yun sa malanding Pinay. Nang matapos ang trial ay umabot ng 2 araw ang deliberasyon ng jury at noong February 15, 2018, ang mga ito ay nagkasundo na totoo man o hindi ang pagkakaroon ni Jennifer ng ibang lalaki, sa batas ay hindi pa rin valid na dahilan yun para pumatay. Kaya hinatulan nilang guilty si Kevin sa murder at iba pang mga kaso. Ang Amerikano ay tila mamamatay na rin sa kulungan dahil mababasa mo sa mismong court document na ito na pinarusahan siyang makulong sa loob ng 8 dekada. Pwede lamang siyang makapag-apply ng parol kung nakumpleto na niya ang kanyang sentensya sa loob ng 63 taon at 9 na buwan. Sa kadahilanan na nangyari ang kasong ito mahigit 1 dekada na, sana ang magkapatid na sina Jessica at Julina ay nakatanggap ng therapy para maayos na maproseso ang nangyari. Pagkatapos ng trial ay mas pinili ng mga itong mamuhay ng pribado. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.